Hello po. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Happy Wednesday. It's time to pray. Our host for today sa ating podcast ay si Rachel. Good evening, Rachel. Take it away. Kita niyo na po yung screen ko, Pastor. No? Nakita niyo po yung screen ko. Kita at Rage. Okay po. So, okay po. So, konti pa po tayo pero maya-maya sigurado papasok na po ang lahat. Makisuyo na lang po doon sa mga co-host para po mapa-admit po sila. So, good evening everyone. Magandang gabi po, Pastor Jeff, Sister Minnie, and Ate Brielle. Kuya Aldrin, Ate Jasmine, and Mama Josie, and then si Ate Liana, Kuya Jorel, and Josiah. Good evening po everyone. So, mag-start po muna tayo sa ating praise report and prayer request. Pastor Jeb, simulan niyo na po. Ako, ang aking praise report ay papasalamat kami sa Panginoon sa break, no? At kami nakapag-date ni Sister Minnie. So, salamat sa Panginoon. And prayer request, ako ay biktima ng food poisoning at medyo meron pa hanggang ngayon. Magto 2 weeks na. So, sana maklear na ng Lord. Tsaka ang aking tuhod, no? Not one, but dalawa na. Dalawa na yung aking sign ng pagtanda. Pero pinapasok naman kayo sa may concert. May priority ka. Kala ko, Ayan. ano na tayo, Pastor Jeff, kung anong mangyayari sa atin, tinawag tayo, sabi kasi. Akala ni Faith siya ang privilege dahil buntis siya. Hindi. Mas Hindi. buntis ako sa'yo, Faith. Ayun. Sana mawala na yung pain kasi it bothers me. Tsaka prayer request, this coming weekend, Friday and Saturday, mag-speak ako sa Florida. So, sana maging successful yung aking speaking engagement doon sa Mhm. Florida, Pampanga. Sorry na Pampanga. So, yun. Salamat. Thank you po, Pastor Jeff. Dagdag natin. Pastor Jeff is coming Friday. Friday, Saturday na, Pastor? Yes, Friday, Saturday. Mm. Yeah. I'll be back in time sa service natin kasi aking flight pabalik 12:00 ng tanghali. Sige po. Lagay din natin sa ano ba store? Sa traveling. Wala na bang traveling mercy? Ayun, lagay pala natin. Traveling mercy. Sa Marana and Pastor Jeff. Okay po. Okay, so sama po, Pastor Jeff. Si Sister Minnie, baka po may prayer request and praise report. Ikaw lang. Back to school daw. Back Ah, to school. naglinis siya kanina. Ayun, Back sana. to school. Ano, For ano? teachers. Magti-training daw yung mga teachers tomorrow. Yun. Yan. I think ano po yata nagsimula na sila mag back to school ay back to office ng August 1 yata. Sa mga Oo, nag-aayos na sila eh. Mhm. Ayun, maraming salamat po. Nalagay ko na rin po back to school for teachers and students. Ayun. Yan. And And kay welcome. Brielle, yung kanyang skin problem. Okay po. Yeah. Si Joe, mag-start na sa season. So, Wow. hopefully everything will be okay. Praise the Lord. Ingatan siya ng Diyos dun. Mhm. Maraming salamat po, Pastor Jeff, Sister Minin, Thank you. Ate Piel. Sorry po, excuse me. Sino po si 297 4? Si Tape, si Lolo.
Lagay po. I-rename ko lang po. Tita Fe. Dumo. Fe, Dumo. Okay, so welcome po muna natin yung mga bagong pasok, si Ate Eileen, Ate Faith and Kuya Cyrus, Tita Fedumuk, and si Ate Giselle and Sister Rose. Good evening po sa lahat and welcome po sa Upper Zoom prayer meeting and gathering po natin. So basa po muna ako dito ng praise report and prayer request sa ating chat box. Good evening po, praise report approved na po, green card ko. Yo, praise the Lord. Ah, sabi po ng officer, thank you for making my last interview for today very smooth. No, very smooth. So, tanggalin na natin, praise the Lord, ang number 5 sa ating special favor and request. Per request po, positive space po ka na Mama Ente pabalik sa LA at safe flight. Yun, traveling mercy for Maranan. Praise report from Yana, Jorel, and Josiah. Praise report po, salamat po sa Lord sa pag-treat mo po niya sa atin last Sunday sa concert po. Sobrang nakaka-bless po. Prayer request naman po is hindi masyadong sumakit yung gums ni Josiah. Nagingipin na po ata and traveling mercy po sa aming tito papunta po dito. Lagay ko. Bayan Aska. And then, ang meeting season. Josiah. Lagay na. Okay. So, maraming salamat po Ate Liana and Kuya Jorel. Praise report and prayer request naman po from Ate Josel. Good evening po sa lahat. Praise report po is the provision and protection po sa araw-araw, lalo na po sa pagbiyahe to and from work. Prayer request ko naman po, magpa-tune up po ako ng car bukas. Marami po siyang issue, so praying na maayos po lahat tomorrow. Yun lamang. Lagay natin to sa special favor and request. Okay, maraming salamat po sa mga kapatid natin na nasa chat box. Dumako na po ulit tayo sa ating mikropono for Kuya Alrin and Ate Jasmine for prayer request and praise report. Hello, good evening po. Praise report po is thankful po kami kay Lord dahil sa pag-iingat po niya sa amin sa araw-araw. And ako po, nagpapasalamat din po pala ako sa inyo sa prayers. Although hindi po ako pumasa, pero nagpapasalamat po ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng opportunity na maka-take ng exam na ganito at makapag-aral po. And dahil anak po tayo ni Lord, magre-retake po ako. Yun po. Amen. That's the Hindi tayo attitude. susuko. Amen. Yeah. Take lang ng take. Nilalagay ko ulit kasi pinatanggal mo, Hindi, te. wag mo muna. Hindi Last pa kasi. name. Sa ano pa, Last pagbalik, Madadali rin yan. Sige. pagbalik ka ng school na daw, saka daw mag-ano na ako. Kaya. Tapos po, prayer request po is finals po nila Allison ngayon ng summer class na makapasa po siya. Finals na po nila. Last ano na po Yeah, nila ngayon. finance. Yun lang po. Meron ako. Okay. Praise report for successful paglilipat ng Bugayong sa Saturday. Praise the Okay. Lord. Yeah, Tapos, maganda yung nilipatan nila. natin, teka lang. Ma, may nakita ko dito moving eh. Lagay natin. Moving. Moving up na no. Moving to new home. Lagay na. New home. Games. Bugayong. Sino pa ba maglilipat? May Sila, naglilipat. ano, Yeah, sina brother dyan tapos na. Pastor Boom. Brother John? Jan Bog. So, tapos na sila. Okay, okay. Kaya tumulong kami nung Saturday. Okay, okay na rin ba sila Ate Jelly? Sila hindi pa. Si Pastor Boom. Si Pastor Bong naglilipat pa. Pastor Bong. Ayun. Tsaka yung parents ni Aileen. Okay. Nililipat din. Anong sa hagon? No, sa hagon. Mm. Okay po. Maraming salamat Yeah, po. tsaka nakaka-bless yung concert nung Sunday. Praise the Lord. Maraming salamat po. Yun lang. Thank you. Sponsor. Ayun. Sino pa hindi listening mo? Mama Josie, any praise report and prayer request? Okay. Praise report.
Salamat sa protection and provision sa ating lahat sa araw-araw, sa kalakasan, kagalingan, yung mga may sakit. Salamat sa Panginoon. Prayer request ko naman, ingatan si Giselle sa kanyang pag-uwi ngayon mamaya kasi lumambot na naman yung gulong niya eh. Kailangan nang ipatinan bukas. Makauwi po siya ng safe. At ayun, nasabi na nila Jurel, si Tito Bayan, arating din siya ng safe and sound dito sa Amerika, sa LA. Yun lang po. Maraming salamat po, Ma'am Josie. Basa po muna tayo ng chat box natin. Praise report and prayer request from Tita Rose. Good evening po sa lahat. Praise report ko po. Nagpapasalamat po ako at nabigyan kaming mag-anak ng chance na makapag-spend quality time with each other last week. Ganon din po nakasama ko ulit mga friends ko from YMCA. Di ko po sila nakita for almost 2 years. Prayer request po sana maging okay ang surgery ni Dave sa August 13. Prayer request din po para sa mga kapatid natin sa church na may pinagdaraanan. Pag-iingat din po sa lahat sa atin, lalo na po sa mga estudyante natin. Salamat. Salamat po, Tita Rose. And chat from Ate Eileen. Good evening po. Praise report. Praise the Lord po sa new place din ng parents ko. Moving na po sila this week. Amen. And next week. Prayer request, safety and protection lang po sa lahat. Amen. May bago po ba tayong pasok? Good evening po, Ate Darin. Um, ayun. Tita Fe, any praise report and prayer request? Tita Fe, Dungo. Praise report is God is always merciful and kind, compassionate. Praise the Lord because He has answered my prayer regarding my feet, my legs. He healed me. I know that God is gracious and Amen. wonderful. I praise the Lord for that. And my prayer request is that is the same as the others have given. Young God will continue to keep all of us safe, from anything, sickness or whatever, and that He will continue to expand the church, bless the church, and protect it despite the chaotic the condition of the world. I have come across several testimonials or reports about Christians who have been killed, shot, right in church by gun people. And so we need very badly prayers for our church, for our families and protection every time we meet. Thank you so much. Amen. Maraming salamat po, Tita Fe. Meron pa po ba akong hindi natawag? Ayun, si Ate Darren, meron pong chat. Good evening po, praise report, praise the Lord po sa lahat nakita. Wow. Thank you sa prayers po. Prayer request, patuloy na pag-bless atin. Pag-bless ni Lord sa atin in all aspects po, guidance at safe lang po lagi tayo sa araw-araw. Amen. Ako naman po, ang aking praise report is maraming salamat po sa Lord sa traveling mercy niya, sa wisdom and guidance niya po sa lahat po ng nilakad namin sa Pilipinas. And I think po parang blessing din po, blessing actually, hindi parang, blessing po ng Lord siguro na parang magstay po kami ng longer time sa Pilipinas. Dahil parang na-realize ko po yung parang buhay natin dito sa Amerika na parang we're so blessed. Ganun po. We're really grateful sa blessings po talaga ng Amerika, no? Kasi sobrang hirap po ng buhay sa Pilipinas. Especially po sa Manila. Parang isang kahit talaga, parang isang, ano tawag doon, isang kahit, isang tuka talaga yung mga tao. Especially kapag hindi po nakatapos yung mga tao, alam niyo po yun. So, I think, na-realize ko po dun sa pag-uwi namin ng 3 weeks sa Pilipinas is talagang, we're really blessed po. And grateful, thankful na nandito po tayo and nararamdaman po natin yung blessings talaga ng Amerika. So, yun po. And ang prayer request ko naman po, same thing with Ate Dar.
since naipilot na po namin yung office po namin sa Pilipinas. So, we're praying for more wisdom and guidance from the Lord, kung paano po i-manage yung mga tao sa Pilipinas, especially yung may mga benefits na po kasi sila na inaawas. Kasi dati po, before, parang independent contractor po sila through dito sa US company. But then, when we opened the office sa Pilipinas po, nag-iba na po yung parang kalakaran ng payroll and yung HR thing nila sa yung mga employees po sa Pilipinas. So, yun po yung aking prayer request. And, yun po. So, i-update ko lang po itong ano natin. Business. Madrid, Benson, and Cruz. Okay po. So tayo po ay dumako na sa ating pagbubulay-bulay. So welcome po sa lahat sa ating upper Zoom and prayer and fasting every Wednesday at 8 p.m. po via Zoom. Tapos na po tayo sa ating praise report and prayer request. So tayo po ay dadako na sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. For today po, ako po ang ating devotional leader. And then next week naman po is si Tito Manny for August 13. And then back to letter A na po tayo, Kuya Aldrin, Allison, Faith, Jairus, Janet, Jasmine, Josie, and then Tito Manuel and Ate Rachel. I think si John din po kasama sa cycle po natin. So let's pray po muna bago po tayo magsimula. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord. Maraming salamat po sa mga prayer request, Lord, na tinagon niyo po sa aming mga praise report, Lord. Maraming salamat po sa mga blessings, Lord. Pag-iingat niyo sa amin sa buong linggo, sa araw-araw, Lord. Maraming salamat po sa paggabay niyo po sa amin, sa wisdom and knowledge, Lord, na pinagkakaloob niyo po sa amin araw-araw, Lord. At una po sa lahat, Lord, pakalinisin niyo po kami, Lord, sa aming pong mga nagawa na sabi. At naisip, Lord, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Lord. Maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan, Lord. Bago po namin ibukas ang aming mga bibig, Lord, sa aming pagbubulay-bulay ngayon, Lord. Ganun rin po sa mga aming um, prayer request na idudulog sa inyo mamaya, Lord. At alam po namin, Lord, through your grace and mercy, Lord, alam po namin, bago pa po namin ibukas ang aming mga bibig, Lord, ay naisagot na po inyo lahat ng mga prayer request na mababanggit po namin ngayon, Lord. Pangunahan niyo po kami sa pagbubulay-bulay namin ngayong araw, Lord, at nawa po marami po kaming matutunan at magamit po namin sa aming mga buhay itong tututunan namin sa salita niyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, magsisimula po tayo sa ating verse for today. Verse po natin will be coming from Mark 9 verse 23. Sabi po dito, all things are possible if you believe, 'di ba? Very common po itong verse na to, no? Especially kapag may hinihingi ka or may pinagdadaanan ka, no? So, meron po tayong 2 points for today. Yung number 1 po is yung ating faith unlocks God's power and possibilities. Okay, so sa Mark 9:23 daw po ay niremind tayo that belief is the key that opens the door to God's limitless strength and wisdom. What once seemed impossible, like the mountains, the challenges, and our dreams, becomes possible through our faith and allowing God to work in miraculous ways. So again, ang first point po natin is faith unlocks God's power and possibilities. So ang kapangyarihan daw ng Diyos ay limitless with the strength and wisdom. So yun po. And then ang second naman po natin na point is replacing doubt with the truth of God's word. To experience the fullness of God, of what God can do, we must actively challenge fear and doubt and whatever, mga negative pa na nararamdaman natin, especially kapag may season tayo na lows, di ba, na mga season na parang very problematic, very challenging, no? Ano pa mga negative na mararamdaman? Fear,
doubt, anxiety, whatever it is, no, by standing on His promises. Again, we must actively challenge fear and doubt and whatever we might feel negatively, okay, by standing on His promises. Strengthening our belief means consistently choosing God's truth over the negative voices around us. So it's very common, especially we're human, 'di ba? Parang natural naman talaga na kapag may season tayo ng challenges, problems, no? Kapag hindi firm ang foundation natin sa Lord, kung ano-ano yung maririnig natin ng mga negative voices. So that's why we need to replace our doubt with the truth of God's word. So that's why we need to soak ang ating mga sarili ng truth of God's word. So, ayun po yung ating 2 points for tonight. So, the first one is, again, faith unlocks God's power and possibilities. And the second one is replacing doubt with the truth of God's word. So, that will be supported by our verse from Mark 9, Mark 9, verse 23. Sabi po dito, again, all things are possible if you believe. So, yun po. So, ang ating question for discussion for today is, what's the most recent answered prayer or miracles happened that you're thankful for? So, sino po gustong magsimula? Ako na po muna siguro magsisimula. So, ako po, I think, recent answered prayers or yung miracle po na nangyari sa akin is, to be honest po, we're really happy with Rice's improvement. So parang every year or parang every 6 months or right after yung school year. So we're very thankful po talaga sa school nila kasi maganda po yung mga services na nabibigay ng school niya for her. So maganda po yung improvement ni Rice kasi before parang parang delay siya sa ganito, delay siya sa ganyan. Pero ngayon po we're very thankful kasi um nag-i-improve po siya ng sobrang dami, improving a lot yung si Rysel sa kanya pong school, sa music, sa pansarili niya po. So I think yan po kasi before parang hindi po makikita agad-agad yung improvement when it comes to like yung therapy niya and everything. So yun po. Pero ngayon po kitang-kita na po. So we really thanking the Lord sa binigay niya pong mga services for Rysel. So, yun po. Pastor Jeff, Sister Minnie, and Ate Brielle. So, ano po yung inyong most recent answered prayers or miracle na nangyari that you're thankful for? Ako, nagpapasalamat ako dahil nakita kami ng maraming improvement no, kay Job. Mas eager siya ngayon na mag-aral tsaka hindi siya nag-absent sa church. So, thankful kami dun. Kumbaga, sabi nga baby steps, small things, be grateful, enjoy every victory. At eventually, whatever the desires of your heart will be granted by God. No, as long as we always seek Him first. Amen. Thank you. Meron ka? Salamat. Sister Minnie. Copy-paste lang, sabi ni Ate Copy Mini. paste. Maraming salamat po. Kuya Aldrin and Ate Jasmine. Susunod po. Ako po daw po muna. Ako po nagpapasalamat po ako kay Lord kasi binigyan niya po ako ng, yung unexpected na binigyan niya ako ng mga tao sa paligid ko na mababait talaga, na katulad nung manager ko, tas yung isang coworker ko na Pilipino din na talagang siya yung nag-push sa akin kung bakit ako nag-aral. Hindi ko Mhm. talaga gusto, pero sabi niya, kaya mo yan. So, inano niya yung self-esteem ko. So, nagpapasalamat po ako dun dahil sobrang bait ni Lord na yung mga taong nakakasalamuha ko is talagang um, sa akin, talagang inaalalayan ako, tsaka talagang nagbibigay sila sa akin ng mga tip na mga para mag-grow. Mhm. Yun po. Amen. Ikaw lang. Sa akin, very grateful ako kay Lord kasi just a few weeks ago, nag-celebrate na tayo ng 22 years wedding Wow, anniversary. 3 years na lang.
Yeah, so praise the Lord. Tapos si Allison, 23 years. So, grabe kasi yung pinagdaanan namin na long distance relationship for 14 years. So, I praise the Lord um, na buo kami. And also, before, laging every week merong may sakit sa amin. So, praise the Mm. Lord na, July na, kuya. July na. Walang sakit, ah. yeah, praise the Lord Ay, nga. August na pala. August na. Yeah, so praise the Lord. Ayun, continue lang sa believing yun nga sa Amen. verse. Continue believing in God and thank you sa lahat ng prayers din. Mm. And all glory to God. Thank you. Amen. Maraming salamat po, Anastasios. If ever po, listening mode ko kayo for tonight, pwede niyo rin pong i-chat yung mga gusto niyo pong i-share sa ating Q4D for tonight sa ating chat box. So, sino pa po ang hindi listening mode? Mama Josie. Sa akin naman, yung aking pinagpapasalamat sa ating Panginoon, yung nakasama na natin ang kuya mo dito sa Amerika. Yun ang aking pinagpapasalamat at may bonus pa. Si Mhm. Chipakis, si Jasael. Sa kakatuwa yung bata. Yun, napaka laking pagpapala nun at blessing sa amin. At kasi nung nasa Pilipinas siya, siyempre nag-aalala kami sa kanya. Ngayon, nandito na kaming lahat, buong pamilya. Kaya sabi nga dun sa Luke 1:37, sapagkat walang anumang bagay na mahirap na hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Lalo na sa mga nagtitiwala sa Kanya at umaasa. Tapos, recent lang, itong aming tinitiran ngayon, blessing to ng ating Panginoon at sa mga tao na ginamit niya. Salamat. Tunay niyang napakatapat ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Lalo na kung tapat din tayo sa Kanya. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mama Josie. Susunod naman po natin ay si Tita Fedu. Maingay dito sa amin. Ano ba kadisturbo sa inyo, di ba? Parang okay naman, tita. Okay naman yung dating mo. Ang sa akin ay, no, coming pa yung sa akin. But I prayed to the Lord, so many negative thoughts came to my mind. Mhm. But I asked the Lord to remove it from me, deliver me from it. And He did it. And I prayed and prayed, and the Lord has given me the assurance that He is going to take care of it. So when it happens, after that, I will give my testimony coming coming in 1 or 2 months. Amen. And I praise the Lord. Mhm. Maraming salamat po, Tita Fe. Ah, Amen. Magbasa naman po muna tayo ng ating chat box sa ating from Tita Amy, thanking God for answered prayer for my son Aljay's full-time job opportunity at Kaiser. Wow, praise the Lord. And from Sister Rose naman po, ako po thankful kay Lord, answered prayer po na may approval na po surgery ni Dave. Matagal po namin hinintay yun. Isa pa po na answered prayer din. Kahit pa paano po, may nakita kami improvement kay Lauren mula nang dumating sa amin si Rocco. Wow. Blessing si Rocco. Amen. So, sino pa po bang nakalimutan ko? Or baka may pahabol pa po yung mga listening mode sa ating chat box. Lahat po ba natawag ko na? Okay po. So, kung may pahabol po kayo later on, after po mag-pray natin, yun. Ang recent prayer ko, answer prayer daw po ni Ate Faith and Kuya Cyrus is yung green card po at si Baby Roman. Oh, si Baby Roman na pala ang pangalan. Si Cyrus Roman Jr. Ayun. So, yan po. Praise the Lord sa ating mga recent answered prayers or sa mga miracle po, no, na binigay at pinagkaloob ng Diyos sa atin at sa ating mga pamilya. So, tayo po ay dumako na sa ating prayer. Ah,
sa ating pagpananalangin for tonight. Mag-a-assign na lang po muna ako. Pansamantala, if ever po may mga pahabol pa po na praise report, prayer request, or mga responses from our Q4D for tonight. So, assign ko po sa Church of the Nazarene si Kuya Aldrin. Sa complete healing po is si Mama Josie. And then, special favor and request. Sino pa ba? Ako na lang po dito ulit. Ay, si Ate Jasmine pala. So, Ate Jasmine, and then ako po ulit dito sa ating connecting events. Ayun. Prayer request healing for Aurelio Tapang. Ay po, lagay natin. Aurelio Tapang. Aurelio Tapang. Ayan. Nagpapasalamat po, sabi ni Ate Darren dito sa ating chatbox. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil si Noel nasa work pa rin siya despite ang daming tinanggal sa iba-ibang department ng company nila. At nag-increase po konti ang sahod. Nag-increase pa konti ang sahod niya. Praise God po. Praise the Lord. So tayo na po ay dumako sa ating pananalangin for tonight. So, Lord, maraming salamat po sa aming pagpubulay-bulay sa salita nyo, O Diyos, ngayong gabi ito, Lord. At nawa po, Lord, magamit po namin nawa sa aming mga buhay, Lord. At maraming salamat po dahil we have this confidence, Lord. As we believe in you, as we have our faith in you, Lord, alam po namin na lahat po ng aming hihilingin as long as we have this full faith in you, Lord. Alam po namin na sasagutin niyo po siya, Lord, according to your perfect will and your perfect timing, Lord. Pinapanalangin po namin ngayon, Lord, ang aming mga church members, Lord, starting with Kuya Cyrus and Ate Faith and Tita Minda, Lord. We're praying for the Meneses family, especially with Kuya Cyrus and Ate Faith. Maraming salamat po sa answered prayer, Lord. For today, Lord, naging smooth po yung kanilang interview. At in 2 weeks, Lord, na makukuha na po ni Ate Faith yung green card niya. And then, it was a very smooth process for the green card, Lord. Maraming salamat po, Lord. At patuloy po silang gabayan, Lord, sa pagbubuntis ni Ate Faith, kay Baby Roman, Lord, at nawa po pinapanalangin namin, Lord, na hindi na po siya maka-experience, Lord, ng any spotting, Lord, sa pagbubuntis niya, Lord, at nawa po maging healthy, Lord, na bouncing baby boy, si Baby Roman, hanggang sa paglabas niya sa sinapupunan ni Ate Faith, Lord, at na maging mabuti siyang bata, Lord, nakakakilala sa inyo, Lord, at nagsiserve sa inyo, Lord. Patuloy ninyo rin pong ingatan ng sci-fi, Lord, sa kanila pong pagtatrabaho everyday. Kayo po nawa magbigay sa kanila ng traveling mercy sa pagtatrabaho nila, Lord. Continue to bless them, Lord, mightily, Lord, and especially with Tita Minda, Lord. Kayo po naman mag-ingat sa kanya, Lord, sa pagbabiyahe-bahe niya, sa mga work niya, Lord, na pinupuntahan. Ingatan niyo po siya, ilayin niyo po siya sa anumang injuries, Lord, sa anumang disgrasya, Lord, sa aksidente, Lord. At patuloy niyo pong i-bless ang kanilang family, the Meneses family, Lord. Alam po namin na desire ng kanilang puso, makasama nila yung buong family nila sa church, Lord. At alam po namin na ibibigay at pagkakaloobin po ito, Lord. Pinapanalangin din po namin ang Narciso family, kay Ate Blessy, kay Tita Daisy and kay Nogat, Lord. Pinapanalangin po namin sila, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataon na makasama sila every Sunday, Lord. Wala po silang absent lately, Lord. Alam po namin na bibigyan niyo po si Blessing ng mas smooth na schedule, Lord, para po makasama po namin sila every Sunday, Lord. Ganun din po si Tita Daisy, Lord, sa mga nararamdaman niyang pain, Lord. Kayo po nawa ang magpagaling at magtanggal ng any pain na nararamdaman ni Tita Daisy, especially dun sa kanya pong kamay, Lord. At pinapanalangin din po namin si Logat, Lord. Palakihin niyo po siya na mapalakihin niyo po siya na mabuting bata, Lord. Nakakakilala sa inyo, Lord. Nagpupunta sa church every Sunday together with her family, Lord, as well. At ilayo niyo rin po siya sa anumang injury, especially kapag po naglalakad siya or kung ano man po yung ginagawa niya, Lord. Continue to bless Blessy and Tita Daisy sa kanila pong
work, Lord, sa pag-aalaga kay Nogat, Lord. At pinapanalangin po namin si Tita Zenaida ni Rona, Lord. Nawa po makasama po namin sila every Sunday, Lord. Alam niyo po yung desire ng kanilang puso, ng kanyang puso, Lord. At kayo po naman magkaloob sa kanya nito, Lord. Pinapanalangin din po namin si Brother John Noel, Lord, at ang kanyang pamilya, Lord. Alam po namin na ah, meron siyang surgery, upcoming surgery sa kanya pong mata, Lord. Kayo po nawa humipo sa doctors, Lord, at lahat ng mga medical personnel na hahawak sa kanya at maging smooth po yung kanyang surgery sa kanya pong mata, Lord. Wala pong anumang complications na mangyari, Lord, sa kanya pong surgery, Lord. At continue to bless their family as well. Ganun rin po yung matagal po namin na pinag-pray, Lord. Alam po namin na we discussed today that anyone who believes will anyone who have faith and will believe will be answered sa lahat po na aming panalangin, Lord. Alam po namin, Lord, na walang imposible sa inyo at alam po namin na ipagkakaloob nyo, Lord, yung matagal na po namin pinapanalangin kay Patrick, Lord, na makalakad po siya at makasama po namin siya. Ganoon rin po sa asawa ni Brother John every Sunday, Lord. Continue to comfort them, Lord. Alam po namin na mahirap yung pinagdaraanan ni Patrick, Lord, na nakigalang po siya ng matagal sa kanyang kama, Lord. Alam po namin, Lord, na makakalakad po siya. Lord, walang imposible sa inyo, Lord. Pinapanalangin din po namin ang obligasyon, Lord, kay Kuya Dennis, kay Ate Maureen, and kay Sophia, Lord. Continue to bless them, Lord. Ingatan niyo po sila sa kanila pong trabaho, Lord. Alam niyo po, Lord, yung mga desire ng kanilang puso, Lord. At nawa po, Lord, continue to touch them, Lord. At patuloy niyo po silang gamitin sa inyong pananambahan, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Lord, pinapanalangin po namin yung aming LA Church of the Nazarene, Lord, yung LA campus, Lord. Starting with the First Church of the Nazarene, yung English congregation, Lord. Ang Primera Iglesia del Nazareno, Spanish congregation, Lord. Arise Mission North Korean Church of the Nazarene, ang Praise Korean Church of the Nazarene, at LA First Filipino Church of the Nazarene, Lord. We're continue to pray for the LA campus, Lord. Continue to bless this church, Lord. At nawa po lahat po ng mga congregation, lahat po ng events, Lord, lahat po ng services every Sunday is really to glorify your name, Lord. At nawa po pangunahan niyo rin po yung mga na namamahala, Lord, sa LA campus. Continue to guide them, Lord. Give them wisdom and knowledge on how to operate yung LA campus ng Church of the Nazarene. Heavenly Father, Lord God, we thank you for tonight. Thank you for this time and the opportunity and the freedom to pray, Lord God. And if we just pray for the following people, the Church of the Nazarene, Lord God. We pray for General Superintendents Busick, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniels, and Sarmiento. We also pray for the District Superintendent, Mark Lehman. Pray for LA District Advisory Board. We pray for the District Office staff, Janet Wilkins. We also pray for local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Girly, Sister Rachel, and Tita Elvi. Pray for the Philnas pastoral staff, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Dave, and Pastor Cled. Pray for the English congregation, Joshua Tigila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres. We also pray for Spanish congregation, Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales, South Korean, Kie Sun Lee, Moon Hyu Lee. We pray for the North Korean congregation, Jong Wan Lee, Hae Suk Lee, MCB staff, Star Curtis, Nick Minor. We also pray for the New Covenant Academy and all Filipino churches and ministries. Lord God, for each congregation, Lord God, we pray that may you strengthen all the pastors, all the leaders, all the workers. May you send more workers, Lord God. The Bible says the harvest is plenty, but the workers are few. Lord, we just pray that may you send more workers, more diligent and committed, and
We pray that they would, each congregation would grow in numbers, both in quality and in quantity. We pray that our leaders will have endurance, perseverance, Lord God, and good health, Lord God, especially for our pastors, Lord. May they have the continued burning passion, Lord God, to serve your people, to serve you, Lord, to seek you, Lord God, and help each congregation, Lord, to have that that burning fire, Lord God, to serve you, Lord God, and serve more people and win more souls for you, Lord Jesus. There's a lot of confusion, a lot of chaos right now in the world. May each member become the salt and light. Um, and we pray that that may you remove any envy, any conflict between congregations, Lord God, especially in our campus. We just pray that everybody will focus on you, on focus on the mission, Lord God, to win more souls for you, Lord, and to expand your kingdom. We pray for more leaders, more leaders to be in training to become future pastors, Lord God. We just pray that may the calling be clearer and may they fulfill your purpose, Lord God. Um, Thank you, Lord God, for your goodness and for your favor. We pray for safety as well, especially for the kids and the women's, Lord God, in our campus, Lord, um, that there will be no fear, there will be no uh, problems, Lord God, or chaos, Lord. And thank you, Lord God, for your protection, for your guidance, Lord God, and for your love, Lord Jesus. Give you all the praise and the glory, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah, patuloy po kami sa diwa ng panalangin. Pinapanalangin po namin ang mga sumusunod at humihingi ng complete healing sa iyo, Panginoon. Si Brother John Noel, yung laser po ng kanyang laser eye procedure niya, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na pangunahan mo po siya. Ganun din po yung mga doctors, mga nurse, mga gamot na gagamitin sa kanya, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang matnubay sa kanya, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ito po ay magiging maayos, Panginoon, sa biyaya at tulong mo. Ganun din po ang D.S. Ryan Cardinal. Sa Pilipinas po ito na stroke and brain surgery. Lord, alam po namin, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat ay posible sa iyo, Panginoon, Lord. Lalo na po ang iyong mga anak, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ngayon pa lamang po, pinagaling mo na po siya, Panginoon. At magiging maayos po ang lahat, Panginoon. Ganun din po ang aming pastor, yung pain niya at food poisoning. Lord, dalangin po namin ang aming pastor. Ikaw po, Panginoon, ang magpapagaling ng kanyang tuhod, Panginoon, at makakalakad po siya ng maayos. Pagagalingin mo po siya, Panginoon, sa biyaya at tulong mo. Ganun din po yung food poisoning na naranasan po niya ngayon. Alisin mo po ito, Panginoon. In Jesus' name, alam ko po, Panginoon, ikaw ang aming great healer. At ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang kagalingan ipagkakaloob mo sa aming pastor. Ganun din po kay Chris Albert and Rachel Kapulong, may cancer po, Panginoon. Dalangin po namin, pangunahan mo po sila, pagalingin mo po sila, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na mahirap yung dumaranas sa mga ganitong sakit, pero walang mahirap sa iyo, Panginoon. At ikaw ay all-knowing God. Alam mo po ang kanilang pinagdaraanan. Kaya alam ko po na tutugunin mo ang kanilang kahilingan, Panginoon. Ganun din po kay Wedge. Yung pananakit ng kanyang likod, Lord. Alam po namin, Panginoon, pinagaling mo na po siya. Nakita po namin siya noong Sunday at nakita po namin na okay na po siya. Salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob mo po sa kanya. Ganun po kay Alan, yung heart disease niya, Lord. Ikaw po ay makapangyarihang Diyos. At umaasa po kami na bibigyan mo po siya ng kagalingan na mula sa iyo. Ganun din po kay Jelly, na siya, kung ano man po ito, Panginoon,
bigyan mo po, Panginoon, ng katugunan ng kanyang kahilingan, ganoon din po ang kanilang paglilipat, Lord, ng bahay, ang kanyang pagbubuntis, Panginoon, pangunahan mo po siya, ganoon din po ang kanyang buong sambahayan. At ganoon din po kay Travis, may cancer din po. Dalangin din po namin, Panginoon, na bibigyan mo po siya ng kagalingan na nagmumula sa iyo kung ano man pong cancer ito, Panginoon. Ang mga cancer cell na ito, Panginoon, ay aalisin mo sa kanyang katawan at bibigyan mo po siya ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganon din po kay Jaden Marquez, mental hygiene. Lord, ikaw din po, Panginoon, ang kapangyarihan sa lahat. Ipagkakaloob mo po kung ano man po itong kanyang kahilingan at complete healing po may pagkaloob mo sa kanya. Ganun din po, past recovery and complete healing sa Ate Tessie at Pastor Pong and Beans, kay Aurelio Tapang. Ganun, dalangin po namin, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. Kay Pastor Bong, nakita po namin ang improvement ng kanyang pangangatawan. Lord, salamat po, Panginoon, at kung kay Aurelio Tapang, Lord, kung ano man po, Panginoon din ang kanyang kahilingan, Lord, complete healing din po ang pagkaloob mo sa kanila. Katagpuin mo rin po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, at patuloy na kagalingan ipagkaloob mo sa kanila. Ganon din po kay Dave, safe surgery sa August 13. Salamat po, Panginoon, dahil matagal na po niya hinihintay yung kanyang surgery na ito. At dalangin po namin na magiging maayos ang lahat. Ikaw ang magpo-provide ng kanyang pangangailangan at alam po namin, Panginoon, na kinatagpo mo na po ang lahat ng kanyang kailangan, Panginoon, at kagalingan ang ipagkaloob mo rin po sa kanya at kalakasan ng katawan para sa kanyang surgery, Lord. Ngayon din po kay Susan, Patrick Noel, able to walk and join to the church. Lord, bigyan mo po sila, Panginoon, ng malakas na yung muscle po nila sa kanilang mga binti, Panginoon. Dalangin po namin, na palalakasin mo po ito sa biyaya at tulong mo, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. At alam po namin na sa mga darating na panahon, Panginoon, makakasama po namin sila, si Susan at Patrick, sa pananambahan sa iyo, Panginoon. Lord, ganun din po, yung kay Ate Tessie, nakarecover na po siya dito sa kanyang recent fall at ang kanyang susunod na operation ang ating ipapanalangin sa kanya, Lord. Alam ko po, Panginoon, ipoprovide mo rin po ang lahat ng kanyang pangangailangan at kalakasan din po ng kanyang pangangatawan para sa kanyang second operation, Lord. Ganun din po kay Ralph, dito ni Vince, brain surgery. Alam po namin, Panginoon, na bibigyan mo rin po ng kalakasan na mula sa iyo, Panginoon. Ganun din po provide mo ang kanilang pangangailangan at dalangin din po namin na maging maayos ang lahat ng gagamitin mo sa surgery nito, Lord. Ganun din po kay Vince, infusion. Dalangin din po namin, Panginoon, na pinasasalamatan ang mga ginagawa mo. Nakita po namin, Panginoon, ang kalakasan na ipinagkaloob na po sa Kanya at nagagamit na muna po muli siya sa aming church. Nakita po namin na siya po ay healthy na po. Salamat po, Panginoon, dahil sa biyaya mo ito, Panginoon. Ganun din po kay yung mga kahilingan ni Faith para sa kanyang pagbubuntis, Lord. Alam po namin na ipinagkaloob na po ito sa kanya. Ganun din po, pinasasalamatan na po namin. Nakuha na po niya yung green card niya. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala dito kay Faith at kay Cyrus, Lord. At patuloy mo po silang gabayan, lalo na po sa pagbubuntis ni Faith, Lord. Ingatan mo po siya palagi, Panginoon, at huwag mo po silang pababayaan, Lord. At ganun din po yung skin problem ni Brielle, Lord. Ikaw po, Panginoon, ng Diyos na hindi all-knowing God. Alam mo po lahat yung mga pinagdaraanan ng bawat isa sa amin. Lalo na po si Brielle, Lord. Alam po namin, Panginoon, na ipagkakaloob mo po, Panginoon, ng kagalingan at
magiging maayos po yung kanyang skin, lalo na po ngayon, malapit na po ang pasukan, Lord. Hindi po ito maging hadlang para sa kanyang pag-aaral, Lord. At alam po namin, ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganun din po doon sa apo namin, na yung teaching season niya, Lord. Ikaw din po, Panginoon, ang magbibigay ng kalakasan sa kanya. Hindi po maging problema ito sa kanyang pagkain, sa kanyang pagdede, sa milk niya, Lord. At maging maayos po ang lahat hanggang sa kanyang paglaki, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ipinagkaloob na pong lahat ng itong mga prayer nila, Panginoon, na narinig mo po, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na by His wound, we are healed, Lord. Ikaw ang aming great healer, Lord. At aming great provider. Kung may mga pangangailangan po sila, Panginoon, ipagkakaloob mo po sila. Sa iyo lamang po kami magtiwala, umasa sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa maaari namin hilingin at isipin, Panginoon. Lord, salamat po dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago, Panginoon. At ngayon pa lamang po, Panginoon, pinasasalamatan na po namin ang katugunan ng lahat ng kanilang kahilingan sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po at ibinabalik na po namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito. Itiataas po namin lahat ng mga sumusunod para sa special favor and request, God, Light of the World Church of the Nazarene, Pastoral Death, back to school for teachers and students na gabayan po ninyo na maging safe ang lahat po. And kay Allison for summer class finals, God, bigyan siya ng photographic memory na makapasa siya para sa summer na to, para po by next year is makagraduate na po siya, Lord. Thank you, Lord. Kay Jelly, para sa health insurance to be okay, and ultrasound and OB appointment na maging maayos po ang lahat. And pregnancy para kay Faith and Jelly, bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan, pati rin po yung baby nila is healthy din po, God, na hindi sila mahirapan pag nanganak po sila. And habang lumalaki yung bata sa tiyan po nila, bigyan niyo po sila ng um, strength na hindi sila mahirapan, na maging maayos at maging na 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 yung mga babies nila is maging hindi na po mag-bleed or kung ano man spotting ang nangyayari sa kanila, God, na maging healthy sila pareho yung mga mommies and babies po. And kay Dar po, smooth processing of citizenship na maipasa po niya, God, na maging maayos ang lahat at walang maging aberya sa mga inaayos po niya. And kay Vince, LAPD application, God, gabayan niyo siya na maging maayos din po lahat, na maging maganda ang result po at makapag-start na po siya, God. Thank you, Lord. And sa job hunting para kay Marla, Michelle, David Maranan, and kay Nicole, God, na bigyan niyo sila, God, ng magandang schedule at yung trabaho nila is makakapag-serve pa rin po sila sa inyo, God, makakapagsimba, and also, God, na yung talagang yung kanilang passion, God, na yun talaga yung kanilang magiging maayos na work, and yung talagang lugar na pagtatrabaho nila, Lord, is talagang naaayon po sa kagustuhan ninyo, Lord, at mababait yung mga magiging katrabaho po nila. And also kay Acosta Dumok family, smooth process of properties, God. Gabayan niyo po sila kung ano man po yung mga inaayos nila, God. Provision po para sa lahat ng mga needs po nila. And good health din po kila Lola Pe po. In Jesus' name. And work guidance para kay Giselle and Flair, God. Nagabayan niyo sila sa kanilang pagpasok at pag-uwi sa bahay, na maayos po sila sa pagbiyahe, and good health po para sa kanila. And maayos din po yung kanilang sa trabaho po nila, is maging smooth po lahat. And all our driver safety and no accidents, God, na maging safe po ang lahat. Thank you, Lord. And sa Hollywood housing managers, tenant,
no untoward incident, safety for all, na kung ano man po ito, Lord, is gabayan niyo po ang bawat manager sa bawat building na nag-aasikaso po and supervisor at lahat ng mga nasa high management po, God, na lahat ng magiging tenants is maayos po, Lord, lahat na makukuha po nila in Jesus' name. And kay Dave, for surgery schedule, God, na maging maayos yung doktor na hahawak sa kanya is gabayan po ninyo, Lord, na maging successful ang kanyang surgery and magiging maayos din po yung insurance nila na patuloy na wala magiging problema, God. At mabilis ang kanyang paggaling in Jesus' name. And kay Tita Pepot sa kanyang eyeglasses na maging maayos din po na makapagpaayos po siya. And sa moving to new home kay Games, Pastor Bong, sa Hagon family, and Robert, God, na maging maayos ang lahat, maging smooth, bigyan niyo sila ng lakas at maraming tutulong po sa kanilang pag-move na mga gamit dahil napakahirap po talaga maglipat, Lord. And palakasin niyo ang katawan nila na hindi sila magkasakit, Lord. And yung stress is maging maayos po ang lahat, maging smooth din po ang lahat. In Jesus' name. And traveling mercy para kay Maranan, Pastor Jeff, Bayan Ascaraga, maging maayos po ang lahat, God. And business para sa Madrid and Benson and Cruz, God, gabayan niyo sila na maging successful at marami silang matulungan, God. And also, God, lahat ng mga empleyado ng Benson and Cruz and Madrid is mababait and talagang makakilala din po sa inyo, Lord. Amen. And also, God, prayer for the storm in the Philippines, God, na maging na safe po ang lahat, God. At makapagpadala po tayo ng Bibles, Tagalog, sa mga kapatiran sa Batolan, Sambales, God, na maraming magbigay po, maraming mag-donate para po sa mga nasa Botolan po na marami tayong ano pa po, God, na mga soul, ma-save po at makatulong din po sa kanila. Thank you, Lord. Comfort and peace for Pastor Greg's family. Peace and comfort po para sa whole family, God. And preaching of Pastor Jeff this coming Friday and Saturday, gabayan niyo po siya, God, yung kalusugan po niya na maging maayos po, God. Bigyan niyo siya ng wisdom, God, na makapag-share siya na lalong ma-uplift yung mga tao, God. And also, God, na safe lagi si Pastor Jeff, palakasin niyo yung tuhod niya, na kung ano man yung pinagdadaanan niya ngayon, God, is walang imposible na gagaling sa paghipon niyo sa kanya sa buong katawan niya, God, in Jesus' name. And kay Giselle sa kanyang sasakyan po, God, na yung pagdadalhan po niya ng sasakyan niya is marunong po yung gagawa at hindi po siya masyadong tatagain sa presyo, God. And also, God, na maging safe din si Giselle sa pag-uwi niya ngayon. In Jesus' name, pray, Amen. Lord, pinapanalangin po namin yung mga connecting events, programs, projects, evangelism, discipleship, and missions, Lord. Naplano po namin sa inyong church, Lord, starting with ito pong darating na Saturday, Lord, sa celebration of life ni Pastor Carmen, Lord. We're continuing to pray for his family as well, Lord, to give them comfort and peace, Lord, during this season, Lord. Kayo po naman ang yumakap sa kanila, Lord. Alam po namin na masaya kami, Lord, sa naging buhay ni Pastor Greg at na-share po niya sa aming church, Lord. But alam po namin na malungkot ito sa pati ng kanyang pamilya, Lord. Kayo po naman ang yumakap sa kanila, Lord, sa panahon ito, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung aming nalalapit, Lord, na 41st anniversary, Lord, ng NA Philnas, Lord. Gawa po maging
successful po yung aming connecting event for our 41st anniversary, Lord. Nawa po marami po kami invite sa event na ito, Lord. At ma-celebrate po namin yung kabutihan nyo sa aming church, Lord. Pinapanalangin din po namin, Lord, yung aming mission trip na pinaplano for next year and ganoon rin po yung family camp, Lord. May you continue to give us wisdom and knowledge, Lord, on how uh, to plan this mission trip and family camp for next year. Alam po namin maaga pa pero wala pong maaga sa pagpaplano sa mga gawain nyo, Lord. Pinapanalangin po namin na pangunahan niyo po lahat po ng mga church workers, Lord, leaders, pastors, Lord, na gagamitin niyo po sa event niyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, pinapanalangin po namin yung lola nila CJ and Tyrone, Lord, na nasa hospital ngayon. Lord, kayo po nawa ang humipo sa kanya, Lord. At nawa po gumaling po siya as soon as possible, Lord. At nawa po i-remove niyo po lahat ng pain na nararamdaman niya, sakit na nararamdaman niya ngayon, Lord. At makarecover po siya ng mabilisan, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God, yeah. Dakilang Diyos aming Ama, salamat po sa gabing ito, sa lahat ng aming itinasa nyo na aming mga panalangin. Pagpalain mo nga, Panginoon, ang bawat isa at ang aming mga pamilyang kinabibilangan sa aming pamamahinga sa gabing ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 Maraming salamat po sa pagdalo niyo for tonight. Tayo po ay mag-picture-picture na. So, buksan niyo na po. Good evening po, Tita Daisy. Okay. Wow, ba? Nakashare. Good evening. Nakashare ka pa, Jel. Ay, nakashare pa po. Teka lang po. Stop sharing. Oh, yan. Tayin lang natin sila. Okay po. Sino pa po hahabol sa bintana? Okay. Okay na po ba? Okay. So, 1, 2, 3. Smile. Si Papis. Maraming salamat po. Good night, everyone. Night, Ebang. Night. Shalom. 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 Lola Pe, ingat. Mukhang rabay si Thank you. Eva. Good night. God bless. Bless, Lola Pe. Bye po. Thank you Bye. po. Bye. Good night. Good night.